Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and war movie na pinamagatang Willem Tell na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa Switzerland noong taong 1307. Ang Europa ay nasa kaguluhan, nasa bingit ng digmaan. Si Willem Tell, isang dating crusader na kilala sa kanyang kahusayan sa paggamit ng pana, ay naghahanda para sa pangangaso kasama ang kanyang anak na si Walter. Sa ibang bahagi ng rehiyon, may tatlong magsasaka na nakakita ng isang grupo ng kabalyerong Austriano na kilala bilang Wolfshot. Sila ay mga kinatatakutang kolektor ng buwis na dumaraan. Napagtanto ni Conrad Baumgarten, isa sa mga magsasaka, na patungo sila sa kanyang tahanan upang maningil ng buwis. Sa kanilang bahay, iniabot ng asawa ni Conrad ang bayad kahit nakulang ito kaysa sa dati. Sinabi ng kolektor na ipagluto sila ng pagkain at maghanda ng tubig dahil kailangan niyang maligo. Samantala, nasa kagubatan sina Willem at Walter na sumusubaybay sa isang hayop. Pinayuhan ni Willem ang kanyang anak na mag-ingat sa pagpuntirya, at pinaalalahanan siyang sila'y mangangaso, hindi mga mandirigma. Bumaril si Walter pero hindi tumama. Habang papalapit ang bagyo, nagpasya si Willem na bumaba sa nayon upang humanap ng masisilungan. Pagbalik sa bahay, narinig ni Conrad ang sigaw ng kanyang asawa at dali-daling pumunta sa bahay. Natagpuan niyang inabuso at pinatay ito ng kolektor ng buwis. Sa matinding galit at dalamhati, palihim na pumasok si Conrad at sinubukang lunurin ang lalaki. Kahit nahihirapan siya sa kanilang laban, paulit-ulit niyang sinaksak ang kolektor hanggang sa mamatay ito. Tumakas siya sa kagubatan habang hinahabol ng mga sundalo. Habang bumabagyo, tinulungan ni Willem ang mga mangingisda na maihatid ang kanilang mga bangka sa pampang. Dumating si Conrad, sugatan at desperado, at nakiusap na tulungan siyang tumawid sa lawa habang ikinukwento ang nangyari. Natakot ang mga mangingisda para sa kanilang mga pamilya kaya't sila ay tumanggi, ngunit nagpasya si Willem na tumulong. Inutusan niya si Walter na tawagin ang kanyang asawa at dalhin ang mga kabayo sa talon kung saan sila magtatagpo. Ilang sandali lang, dumating ang mga Wolfshot sa nayon. Binugbog nila ang mga taga roon at sinunog ang mga bahay habang hinahanap si Conrad. Samantala, matagumpay na tumawid sina Willem at Conrad sa lawa sakay ng bangka. Sa kastilyo ng Habsburg sa Austria, nang mabalitaan ang pagpatay sa kolektor ng buwis, itinalaga ni Haring Albert ng Habsburg si Guesclin bilang bailiff na may tungkuling panatilihin ang kaayusan sa Canton. Makalipas ang kaunti, inayos ng hari ang isang pampulitikang kasal sa pagitan ni Guesclin at ng kanyang pamangkin na si Lady Bertha upang higit pang patatagin ang kanyang impluwensya. Samantala, sa talon, dumating ang asawa ni Willem na si Suned dala ang mga kabayo at tinulungan siyang gamutin ang sugat ni Conrad. Pinagalitan niya si Willem sa pakikialam, at binalaan siyang ang pagtulong kay Conrad ay maaaring magdulot ng matinding gulo. Ngunit iginiit ni Willem na protektahan niya si Conrad, dahil alam niyang iyon ang tama. Sa huli, umalis si Suned, tinanggap niya ang kagustuhan ng kanyang asawa. Nagpasya si Willem na dalhin si Conrad sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, isang matandang kaalyado mula sa mga krusada, na maaaring magbigay ng silungan. Samantala, sa kastilyo ng Attinghausen sa Switzerland, tinanggap ni Lord Attinghausen ang kanyang pamangkin na si Prinsipe Rudolf. Ibinahagi niya ang mga tradisyon ng kanilang angkan at inalok ito ng ceremonial na inumin mula sa isang tasa, bilang simbolo ng pagkakaisa, isang tasa, isang puso. Ngunit tinanggihan ito ni Rudolf at iginiit na dapat ay hanapin ng mga tao ang pabor ng korona ng Austria. Dahil walang anak na lalaki si Attinghausen, inaasahan na si Rudolf ang magmamana ng pamana ng pamilya. Ngunit tinanggihan ito ni Rudolf at ipinahayag ang kanyang pagkasuklim sa paraan ng pagturing sa kanila ng mga Austrian bilang mga pangkaraniwang maharlikang magsasaka. Nais niyang makamit ang mas mataas na katayuan at kapangyarihan sa Austria. Dumating sina Willem at Conrad sa tahanan ng matandang kaalyado ni Willem na si Stofficher. Mainit silang tinanggap ni Stofficher at ng kanyang asawa na si Gertrude, at nagsalo-salo sila sa pagkain. Habang kumakain, mariing hinimok ni Gertrude na lumaban sila sa pang-aapi ng mga Austrian. Ngunit tumanggi si Willem, ayaw niyang mailagay sa panganib ang kanyang pamilya. Sinabi niya na kahit magtipon pa ng mga lalaking handang lumaban si Gertrude, siguradong kamatayan lang ang kahihinatnan ng mga ito. Biglang dumating si Guesclin at ang kanyang mga tauhan sa bahay, kaya't natarante si Conrad. Agad nila siyang binihisan ng kasuotan ng isang utusan upang maitago.
Inutusan ni Gweseler ang paghahalugog ng buong bahay at agad niyang napansin si Willem na nakaupong kumakain ng payapa, habang ang lahat ay nakatayo sa kanyang harapan. Pinuri ni Gweseler ang pana ni Willem at palihim na binanggit ang kamakailang pagpatay sa kolektor ng buwis, naghahanap ng anumang senyales ng pagkakasala. Habang nagsasalita si Gweseler, halatang kinakabahan si Conrad. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, dahilan para muling dumudugo ang kanyang sugat at dumadaloy ang dugo sa kanyang damit. Agad na iniabot ni Willem ang kanyang pana kay Gweseler upang ilihis ang usapan. Samantala, inimbitahan siya ni Stofficher na kumain kasama nila. Tumanggi si Gweseler at umalis, ngunit bago siya tuluyang umalis, napansin ng kanyang kanang kamay na si Stasi na may kakaiba. Sinabi niya kay Gweseler na may mali sa sitwasyon. Sumang-ayon si Gweseler at inutusan siyang alamin kung sino talaga si Willem. Pagkatapos ng mainit na tagpo, pinagalitan ni Stofficher si Willem dahil sa pagdadala ng panganib sa kanilang tahanan. Ngunit mariing ipinaglaban ni Gertrude na panahon na para magkaisa at lumaban. Hinimok niya sina Willem at Conrad na dalhin si Stofficher upang makipagkita kay Padre First, isang pari at posibleng kakampi. Samantala, sa Austria, dumating si Ruden sa palasyo upang ialok ang kanyang serbisyo kay Haring Albert. Ngunit nabunyag na may lihim siyang ugnayan kay Lady Bertha, na nakiusap sa kanya na huwag ipagpalit ang kanyang kaluluwa para sa kapangyarihan at ambisyon. Habang papunta sa isang nayon, sina Willem, Conrad, at Stofficher ay nakasaksi ng isang nakakatakot na pangyayari. Kinukuha ng mga sundalong Austriano ang mga alagang hayop ng isang pamilya at walang awang pinatay ang isang babaeng naglakas loob na tumutol. Isa sa mga miyembro ng pamilya, si Melchthal, isang bihasang mandirigma, ay lumaban. Kinuha niya ang isang karit at pinaslang ang mga sundalo ng walang pag-aatubili. Habang papalapit ang mga karagdagang sundalo, inutusan siya ng kanyang ama na tumakas patungo sa gubat. Sa kanyang pagtakas, nakasalubong ni Melchthal sina Willem at ang iba pa, na pinigilan siya upang maiwasan ang karagdagang karahasan. Samantala, nadakip ng mga sundalo ang kanyang ama at sinimulang pahirapan ito. Sinaksak ng isa sa kanila ang matandang lalaki sa tiyan habang pinagmamasdan ito ni Melchthal na puno ng sakit at pighati. Sa kanyang pagmamakaawa, hiniling niya kay Willem na tapusin ang paghihirap ng kanyang ama. Malungkot na pumayag si Willem at isang beses lamang siyang nagpaputok mula sa malayo, tinapos ang buhay ng matanda sa isang mahabaging paraan. Nang mapansin ng mga sundalo na hindi sila nag-iisa, agad na kumilos sina Willem at Stofficher. Pinakawalan nila ang kanilang mga pana at pinabagsak ang natitirang mga sundalo ng may matinding katumpakan. Habang tumatakas sila mula sa lugar, naging malinaw sa kanila, nagsimula na ang rebelyon. Sa wakas, narating ng 4 na lalaki ang Altdorf, ngunit nadatnan nilang sinasalakay ito ng mga sundalong Austriano. Inaabuso ang mga mamamayan ng bayan, lalong nagpaliyab sa kanilang galit at determinasyon. Samantala, dumating si Gweseler kasama ang kanyang mga tauhan sa lugar ng madugong pananambang upang siyasatin ang nangyari. Galit na galit sa karumal-dumal na tagpo, inutusan niya si Stasi na hanapin ang mga salarin. Inusisan niya ang isang bolt ng pana na hinugot mula sa isang bangkay at agad niya itong nakilala. Kinagabihan, nakipagkita si Willem kay Padre First, isang respetadong pari. Hiniling ni Willem sa kanya na magsilbing tagapagsalita upang pag-isahin ang mga kanton sa paglaban sa pananakop ng mga Austriano. Kinabukasan, bilang paraan ng panghihiya sa mga Swiss at pagpapakita ng kapangyarihan, iniutos ni Gweseler ang pagtayo ng mga poste sa mga pampublikong lugar, bawat isa ay may helmet sa tuktok bilang sagisag ng awtoridad ng hari. Ipinatupad ang isang kautusan, kailangang yumuko ang bawat mamamayan sa helmet bilang tanda ng pagsunod. Ngunit si Willem, matatag at hindi nagpapasakop, ay tumangging sumunod sa utos. Sinunggaban siya ng mga tauhan ni Gweseler at inaresto. Habang nag-aalsa ang mga mamamayan sa protesta, dumating si Gweseler kasama sina Ruden at Lady Bertha. Sa isang malupit na hakbang, at sa kabila ng sigaw ng bayan, inalok ni Gweseler si Willem ng kalayaan kung matamaan niya ang isang mansanas na inilagay sa ulo ng sarili niyang anak. Tinanggap ito ni Willem. Sa kabila ng lahat, matagumpay niyang natamaan ang mansanas, isang imposibleng tagumpay. Ngunit matapos ang tagpo, inamin niyang naghanda siya ng ikalawang palaso, upang patayin si Gweseler kung sakaling nasaktan ang kanyang anak. Dahil dito, muling ipinahuli siya ni Gweseler. Dahil sa labis na kawalang katarungan, tinangkang labanan ni Ruden si Gweseler, ngunit siya'y mabilis na natalo.
Bago siya tuluyang madala, hinikayat ni Willem si Ruden na bumalik sa kanyang tiyuhin, si Lord Attenghausen, at humingi ng suporta. Ngunit pagdating ni Ruden, nadatnan niyang agaw buhay na ang kanyang tiyuhin. Sa kanyang huling sandali, nakiusap ang matandang Lord kay Ruden na parangalan ang kanilang bayan. Dahil sa kanyang paninindigan, sinunod ni Ruden ang huling bili ng kanyang tiyuhin. Hindi nagtagal, nagtipon ang mga lider mula sa iba't ibang kanton, at sa wakas ay nagkakaisa sila bilang isang bansa. Samantala, si Willem ay tina-transport pabalik sa parehong maalon na dagat kung saan niya tinulungan si Conrad na tumakas. Habang dumadaan ang isa pang bagyo, ang bangka ay napilitang tumigil sa dalampasigan. Dumating si Bertha at lihim na pinapalaya si Willem. Tumakas sila papunta sa kagubatan, kung saan nalaman ni Willem mula sa mga tao doon na si Gweseler ay patungo sa Cousin. Nag-set up si Willem ng isang ambush sa isang bangin. Bagamat natamaan niya si Gweseler sa kamay, nakaligtas pa rin ito at napilitang tumakas si Willem. Bago umalis upang makipag-usap kay Haring Albert na bawiin ang kanyang suporta kay Gweseler, pinayuhan ni Bertha si Willem na huwag hayaan na ang paghihiganti ay maghari sa kanya. Dapat siyang lumaban ng may layunin, hindi dahil sa galit. Sumanib si Willem sa mga rebelde, ngunit nalaman niyang nabigo ang isang pag-atake sa garrison ni Gweseler sa Altdorf. Ibinente ng isang tridor ang pagsalakay, at sa kaguluhan, napatay si Gertrude. Desidido, tinanggap ni Willem ang pamumuno ng mga rebelde at sinimulan silang sanayin para sa isang bagong pag-atake. Habang naghahanda si Gweseler upang maghintay ng mga reinforcements mula kay Haring Albert, ang mga rebelde ay nagtataguyod ng kanilang lakas para sa darating na labanan. Hindi na nanatiling tahimik si Bertha at matapang na hinarap ang kanyang tiyuhing si Haring Albert tungkol sa kanyang pamumuno. Bilang gantimpala, siya ay inaresto at hinatulan ng kamatayan. Ngunit tinulungan siya ng isa sa kanyang mga pinsan upang makatakas. Sa isang matapang na kilos, pinatay ni Bertha si Albert sa kanyang kama, sinaksak niya ito sa mukha para matigil na ang kanyang maling pamumuno. Samantala, inilunsad ni Willem ang huling yugto ng rebelyon. Hinamon niya si Gweseler sa pintuan ng Altdorf na pinukaw ang kanyang pansin sa isang matapang na pakikipag-usap. Kasabay nito, ang mga mandirigma ng mga rebelde ay pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Pagsapit ng umaga, nakontrol nila ang pintuan at binuksan ito, pinapayagan ang mga puwersa ni Willem na pumasok sa lungsod. Isang brutal na labanan ang sumiklab nang lumaban si Gweseler ng buong lakas, pinatay si Ruden at Stofficher. Sa desperado na hakbang, hinuli niya ang anak ni Willem na si Walter at tinatakot ang mga tao sa bayan, umaasang darating ang mga reinforcement ng Habsburg upang baligtarin ang takbo ng laban. Ngunit dumating ang balita na patay na si Haring Albert at walang darating na reinforcement. Ang pag-asa ni Gweseler ay naglaho nang magsimula ng sumuko ang kanyang mga sundalo. Si Walter, na ayaw maging bihag, ay tumakas mula sa mga kamay ni Gweseler. Hinarap niya ang kanyang kaaway, si Willem, na handang magbigay ng huling suntok. Ngunit pinigilan siya ni Walter, pinaalalahanan siya na sila ay mga mangangaso at hindi mga mandirigma. Ibinaba ni Willem ang kanyang armas at umalis, iniwan si Gweseler upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang pagbagsak. 3 araw pagkatapos ng labanan, si Willem, pagod mula sa laban, ay nagtangkang bumalik sa tahimik na buhay. Ngunit natagpuan siya ni Bertha at nagdala ng malungkot na balita, nangako si Agnes, anak na babae ni Albert, ng paghihiganti laban sa mga tao ng Switzerland at laban kay Willem mismo dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Isang madilim at mas malupit na laban ang darating, at malayo pa ang pagtatapos ng laban para sa kalayaan ng Switzerland. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.